Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko kayo ng update mga kababayan ng impeachment kay Sara Duterte. Ito yung statement Senate Secretary na si Renato Bantog. July 6 still July 6. July 6 is still the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight, but not impossible. Monday or Tuesday, the pre-trial order. Yung both sides pwede pa sila mag-comment doon sa pre-trial order? Yes, yes. We're saying that. Based on the notice of pre-trial conference, each side is given 3 days to comment on the pre-trial order. So if you have the pre-trial order by Monday, they have 3 days to comment. Yeah, yeah. Tapos July 6 na yung trial. Kaya pa din yun. July 6 pa, abot pa na. Kasi yung 3 days naman nila would end before July 6 eh. At sabi dito sa report ng GMA News, prosecution may manifestation na para buksan ang BIR box ng records ni BP Sara Duterte. Magkakaalaman na niya talaga, Mr. Maravillas. Magkakaalaman na. Kaya, sige, pakalat ng fake news po. Ng kampo ni Sara Duterte. Kaya ang usong kasabihan ngayon, ang bisig nagigipit. Hindi na sa patalim kumakapit, kundi sa fake news kumakapit. Tama po mga kababayan? So ang taas ang pagpapakalat nila ng fake news, pambubudol at delaying tactics mga kababayan. Malinaw na pag-amin na wala silang legal na laban, sa fake news na lang kumakapit. Dahil gipit sa matitigas mga kababayan na ebidensya ng korupsyon. Dinadaan na lang nila sa kasinungalingan sa social media para linlangin yung publiko at pagtakpan yung kanilang duwag na pag-iwas sa hustisya. So ito yung ilan sa mga bistado na kasinungalingan mga kababayan na pinapakalat ng defense. Inimbento ng isa sa mga abogado ang kwentong umaga lang anyang nagpapakita ang mga public prosecutors para palabasin nilang tamad yung prosekusyon. Di ba? Ang totoo po, ang kampo ng depensa ang may ganang umayaw sa opisyal na hiling ng prosecution na mag-overtime na magtrabaho. Mag-overtime at magtrabaho hanggang Biyernes, saka Sabado, para lang mapabilis yung pag-usad mga kababayan ng kaso. Sila itong mga urong-sulong na nagmamadaling umuwi mga kababayan. At hindi yan bago. Asahan natin mga kababayan na araw-araw may papakalat silang fake news para malito yung mga tao at mawala ang focus na dapat po ebidensya yung labanan. Gawa-gawa din yung kwento na kinain ng buhay ng mga abogado ni Sara ang prosekusyon. Nilamon daw ni Attorney Sison, abogado ni Sara, ang lead prosecutor ng Kamara na si Representative Jinky Luistro. So agad itong sinupalpal at tinawag na fake news ni Luistro ang pinakalat nilang kwento. Paliwanag mga kababayan ni Luistro, simpleng palitan lang naman niya ito ng argumento. Pero dahil walang legal na balay yung defense, dinaan na lang nila sa ilusyon sa internet. Sinabing nilamon, kinain ng buhay ni Atty. Sison, si Representative Jinky Luistro. Ganon ang mga pinakalat nilang kwento. Taasan din mga kababayan na binabara at pinapatagal ng defense ang proseso sa pamamagitan po ng pag-ayaw sa joint marking ng common evidence. Sinabi po mga kababayan ni Jinky Luistro na mapapabilisan na ng 50% ang takbo mga kababayan ng pre-trial. Kung hindi lang sadyang nanggagago at nakikipagtulungan ang mga abogado ni Sara. Gabi-gabing umiiyak mga kababayan at gumagawa ng ingay
ang defense spokesperson ni Sara na si Attorney Pua para ilihis ang issue. Ang totoong dahilan mga kababayan ng pagpanik nila, nalulunod at nasasakal sila mga kababayan sa voluminous o dambuhalang dami ng dokumento ng prosecution na nagpapatunay po sa talamak na irregularidad sa paggamit ng confidential funds lamang. Yung Article 1 pa lang mga kababayan, gipit na humirit ng trial dates. Humihingi ang depensa ng 30 na trial dates para sa mismong paglilitis, habang 62 naman ang sa prosecution. So isa itong malinaw mga kababayan na taktika para ubusin ng oras ng Senado at iwasan yung paglabas ng mga ebidensya simulan ng trial sa July 6, dahil alam nila na aabotin mga kababayan sila ng paglilitis lampas sa September. Pilit din nilang binibinta sa publiko ang kasinungalingang bawal daw silipin ang confidential funds dahil ito daw ay state secret. Ganon. Istilong magnanakaw na depensa para po pagtakpan ang katotohanan na wala kasi silang maipakitang kahit isang pirasong legal na resibo sa milyon-milyong pondo ng Office of the Vice President at saka ng DepEd, dahil sarado po ang pinto o closed door ng pre-trial conference at hindi umuobra ang kanilang mga bulok na legalities mga kababayan. Sa matitigas na ebidensya ng prosecution, tikom ang bibig nila sa loob. Kaya paglabas sa social media, doon sila nag-iingay. Umaasa na lang sila sa mga pambubudol, drama at fake news. Dahil alam nila sunog na sunog sila sa batas at katotohanan. So bilang mga opisyal mga kababayan ng korte or officers of the court, ang mga abogado po ay may mga sinumpaang tungkulin sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Naitaguyod po yung katotohanan at sa kahustisya at dapat hindi po gumagamit ng panlilinlang. Ang sadyang pagtanggi nila mga kababayan sa joint marking ay hindi lamang po silos sa advocacy o tapat na pagtatanggol sa kliyente. Ito po ay lumalabas na isang garapal na manipulasyon upang harangin ang mabilis na pagkamit ng hustisya o isang procedural obstruction. Sa batas mga kababayan, kapag ang isang panig ay gumagamit ng mga gawa-gawang kwento sa media, gaya po ng kwento nilang kinain ng buhay at umaga lang nagpapakita sa halip na mga kababayan na maghain ng mga ebidensya o kontra-ebidensya sa pre-trial, ito ay malinaw po na admission of weak defense. Alam kasi nila mga kababayan na sunog yung kanilang kaso. Kaya dinadaan na lang nila sa pambubudol sa social media kung ano-ano mga pinapakalat na kwento. Kinain daw ng buhay. Mag-submit kayo ng counter evidence doon sa pagbabanta, doon sa paglustay ng confidential funds na puro piking resibo yung sinabmit. Di ba? So ang tunay na abogado mga kababayan ay nagpapakita dapat ng resibo sa loob ng korte. Pero itong defense team, puro fake news sa internet yung pinapakalat. Kasi naman na Mr. Maravillas napakalakas ng hawak na ebidensya ng prosecution. At yung ebidensya galing mismo sa bibig ni Sara. Yung pagbabanta at saka yung mga resibo ng chichiria. Galing mismo sa opisina ni Sara. Hirap nilang ipagtanggol si Sara Duterte mga kababayan.